Ay, okay, good morning po. As you can see, medyo puyat ng konti. Yung mga mata ko nga talagang ewan ko, no? At naligo naman po kanina pagising ko pero talagang alam niyo yun, pag talagang kulang ka sa tulog, batid mo talaga na parang kulang ang energy mo. Anyway, ang energy naman ng salita ng Diyos ay hindi naman po nagbabago. Ito po ay patuloy na mananatiling malakas, no, at hindi kailanman hihina. At yes, ang Panginoon po natin ay talaga pong tapat sa kanyang mga salita. Nakikita po natin ngayon yung pangyayari ngayon, especially in the Middle East. Actually, hindi pa ako nagbubukas ng YouTube para makita ko sana kung ano yung latest development. Pero may nagsabi kasi sa akin, bakit ganun daw, parang minamadali raw natin dumating ang Lord. Tama ba yung narinig ko? Sabi ko sa kanya. Well, tayo po mga Kristyano, tinitignan lang po natin ang Bible. Hindi po tayo yung magdidikta sa Panginoon kung kailan po siya darating. Ano? So mali po yung mga ganun na sinasabi sa atin na kung marunong daw tayo sa Bible, minamadali natin ang Lord na dumating. Hindi po ganun. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay naisulat na po yan ng matagal na. Ang nakikita lang po natin ngayon ay ang katuparan, no? Kasi ganito po yan eh. Halimbawa, parang seemingly nangyayari na at hindi naman po nangyari. Eh di hindi nangyari, hindi po ba? Wala naman pong kaso doon kung hindi nangyari. Pero kung talagang mangyayari na yan, ito sasabihin ko, hindi po natin yan matututulan, or should I say, hindi natin yan mapipigilan. Magaganap at magaganap pong talaga, no? Ang escalation ng mga pangyayari po ngayon ay sobra. Hindi pa nga po ito naranasan ever since, no? Itong mga escalating happening ngayon sa Middle East. Tandaan nyo, Middle East lang po talagang involved po dito, sapagkat ang Middle East, ayan po ay talagang, actually, ayan po ang pangunahing lugar sa Bible, hindi po ba? Mapa old and new. Especially, syempre, ang bansang pinili niya, ang Israel. Kaya, dyan din po naganap ang redemption natin, no? Ang Diyos ay nagkatawang tao, naging isang Hudyo. Hudyo po siya, 100%, no? At tinupad niya ang dapat tuparin upang matubos tayo sa kasalanan po natin. So, yun po yun. At ang mga pangyayari po ngayon na yan sa Middle East, naniniwala ako, babalik ang glory sa Israel. No? At pagdating po ng panahon, makikita po ng buong mundo, yan po sa millennial reign ng Panginoon po natin. Matutupad at matutupad po ang lahat ng yan. Hindi po mapipigil ang escalation ng Word of God, dahil ang Word of God po talaga ay talaga pong totoo at tapat sa kanya pong mga pangako, no? At ang pangako po ng salita ng Diyos ay hindi magkakabula at hindi magbabago kahit kailan, no? So, sa atin pong mga mananampalataya, let us all be excited sa pagdating po ng Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagdagit sa atin. Sabi ko nga po, while it's not yet happening, patuloy tayong mag-share ng good news, ng gospel. Kasi sa pamamagitan lang po ng good news talaga maliligtas ang tao. Hindi po pwedeng maligtas ang tao sa kanyang sariling gawa at lalo na sa kanyang sariling reliyon. No, only Jesus can give us true peace. Only Jesus can give us salvation, no? Sabi ko nga po kanina, hindi pa ako nagbukas ng YouTube ko at hindi ko pa nakikita mga latest news, no? At kung magtitingin kayo ng mga news, be responsible din sa pagtingin ninyo. Tignan po ninyo yung mga talagang mga real source ng mga ganyan, no? Yung talagang mga established na mga channels na nagbibigay ng mga totoong balita, no? Hindi yung pang-hype lang po, okay? So, yun pong gusto ko pong sabihin po sa atin. Sa bawat araw po, talagang nag-e-escalate. Nakikita po natin ang mga pangyayari. Pinapakita lang po ng Diyos na totoo ang kanyang mga salita. At ang kanyang mga salita po ay hindi nagbabago. The Word of God will never change, no? Mananatili po yan forever. At ang moods mo, ang pakiramdam mo, nagbabago. Okay ka ngayon, maya-maya hindi. Pero ang Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal at pag-ibig niya sa iyo, sa atin, mananatiling forever. Okay? So sa umaga pong ito, namnamin po natin ang biyaya ng Panginoon sa mga buhay po natin, no? At patuloy tayong maging asin at ilaw sa mundo.
No, tayo ang asin at ilaw. Ah, Nandito lang po talaga ako para sabihin na ito na po yung time na kailangan mas lalo tayo nag-share ng good news. Gumawa kayo kung kinakailangan, kung gusto ninyo ng YouTube channel, no? Huwag tayo magdepende rin sa sino yung magsusubscribe, sino yung makikinig, manonood sa akin. Hindi. Basta ilagay mo yung video mo dyan, nangangaral ka, nag-share ka ng good news. Kailangan marami na makarinig. Dahil alam ninyo, pag nangyari na po yung rapture, lalabas na yung Antikristo. At paglabas mo ng Antikristo, magkakaroon siya ng total control sa buong mundo. Ano po ba ngayon ang takbo? Yan, magkwentuhan muna tayo. Mahaba pa yung oras oh. Ang nakikita po natin ngayon itong si Pope Leo. O yan, pinangalanan ko na po. No? Si Pope Leo ay parang nai-involve daw ngayon sa pagpunta sa iba't ibang relihiyon, mga ganyan. Hindi na ako magbabanggit, ano? At siya raw po ay parang katuparan na po nung one world religion. Isa po siya doon. Tapos, siyempre nandyan po yung Abraham Accords. Nandyan din po yung tinatawag na pagkaka-unite ng mga relihiyon, no? Pag-isahin ng mga relihiyon. At meron daw isang pope, hindi ko po alam kung sino nagsabi. Basta ang sabi niya, importante raw ang kapayapaan. At kaya wag na raw pag-usapan yung division, pag-usapan na lang daw yung unity. Well, hindi po ganyan ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Shh! Ang salita po ng Diyos ay maliwanag po na nagsasabi na ang Bible po talaga ay totoo at mapagkakatiwalaan po talaga po natin, no? At nakalagay po doon, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Wala pong ibang daan kundi ang Panginoong Hesukristo lamang po, no? Makatitiyak po tayo sa kanyang mga pangako. At yan po ay talagang nakasulat po sa banal na aklat, no? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Ang mundo, hindi tayo maintindihan dyan. Kaya kung magpapaliwanag ka sa mundo regarding this, regarding that, maaring pagtawanan ka, maaring awayin ka pa, no? Pero alam niyo, if you know Jesus and His promises, hindi ka magugulumihanan sa mga sasabihin nila. Patuloy ka pa rin mag-share ng good news. Dahil kailangan po talaga ang tao ay makarinig ng biyaya ng Panginoon. At sino pa ang gagamitin ng Panginoon kundi ang mga mananampalataya tayo po. Okay? At huwag tayong matitinag, no? This is the time na nakikita natin yung escalation. At pag yung one world religion na yan umusbong na po, alam niyo po ba kung bakit po nila binibigay yung one world religion na yan? Para magkaroon daw ng peace. Alam niyo nakalagay sa Bible, when they say peace and safety, sudden destruction comes. So, nakahanda na po lahat. Nakaset na po ang stage. Kulang na lang talaga lumitaw yung Antichrist. So, yun lang po talaga. At pero bago lumitaw yung Antichrist, siyempre, magra-rapture po muna. So, I believe anytime dadagitin na po tayo ng Panginoon at papasa Kanya na po tayo, no? So, yung mga maiiwan, so it's a big thing for them to deal the tribulation. Dahil hindi po biro ang tribulation, especially yung second part, yung po yung tinatawag na the Great Tribulation. Yung ipapakilala na ng halimaw kung sino talaga siya, ay talaga po, yung mga ayaw magpatatak, ipapatugis niya, ipapahanap niya. Pero doon at doon din po darating ang Panginoong Hesukristo sa katapusan noon. Yun po yung second coming ni Lord Jesus, no? Kasama po tayo, nasa likod po niya tayo. Okay? So umaga pong ito, ilang pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. At alam niyo, tapat po ang salita ng Diyos. At lahat po na nakasulat sa Bible, magkakaroon nga po yan lahat ng katuparan, no? So yan, thank you very much po sa ating lahat. Ano po? Kaya kung hindi pa kayo ha-good vibes, mag-subscribe na po kayo. Just subscribe, share this video, share Jesus, share His grace, share His love, share His faithfulness towards mankind through these videos ng Daily Good Vibes at ng iba pang mga platforms na nagpapahayag ng finished work ni Lord Jesus. Okay? At siyempre nagre-remind din ng mga kung ano na po yung kaganapan, mga pangyayari sa paligid po natin. Dahil talaga I believe anytime magra-rapture na po. Thanks and God bless.